Happy, healthy morning sa inyong lahat. Aida Gonzalez po, ang kasama ninyo dito sa Embahada ng Kalusugan. Welcome po sa naiiba, nag-iisa at pinakabagong lifestyle magazine show sa bansa at sa Asia. Ito ang Health TV Embassy. Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is now the ending. Kung malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. At para makumpleto na ating wellness tambayan, tawagin ko na ang aking special co-host ngayong umaga. Ang gwapong-gwapo, ang kababe, ang alternative medicine practitioner at ang aming lifestyle attaché dito sa programa, Doc Haris Acero. Good morning, Doc! Good morning, partner, at good morning sa lahat ng ating mga televiewers. Alam mo, partner, talaga namang freshness overload ka ngayon, ha? Talaga lang, ha? Thank you, Doc. Parang yung background lang natin ngayon, Okay. di ba? Nakakatanggal stress naman talaga. Oo nga, nako. So, another usapang kagalingan ang ihahatid natin ngayong umaga. At marami tayong ituturo sa kanila, partner, no, kung paano, again, alagaan yung katawan natin sa mga natural naman ng mga pamamaraan. Okay, Doc, ngayong umaga ang ating topic ay ang tungkol sa colon. Okay? Bituka. Bituka. Ayun ba yun? Okay, oo naman, di ba? At Doc, bago natin pag-usapan ang paksahigil sa colon. Sa bituka natin. Ayan. Narito muna ang pasilip sa mga tampok sa Embahada ng Kalusugan ngayong umaga. Okay. Colon cancer, ika-4 sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga Pinoy. Kaya naman, mga dapat tandaan para maging malusog ang ating colon, alamin. At ang mga dapat iwasan kung may problema ang colon, tutukan. Mineral drops na tumutulong para linisin ang bituka ng isang tao, ibubulgar. Kakaibang proseso ng isang alternative clinic para sa detoxification, ituturo ng ilang eksperto. Nakatikim na ba kayo ng burger na gawa sa soya? Kung hindi pa, alamin mamaya paano gumawa nito. Homemade probiotics na katas ng talino ng isang ginang na the best raw alagaan ang bituka, tutuklasin. At sa ating That's My Idol segment, pahahangain tayo ng isang nursing grad na ngayon ay nasa linya ng pampaganda at advocate din ng natural beauty cleansing like Inima. Mamaya, ating aalamin. Ang lahat ng yan, ibibida ngayon na dito sa Health TV Embassy. Ayon po sa statistics, ang colon cancer ay ika-4 na ngayon sa mga pangunahing dahilan ng nagiging kamatayan ng mga Pilipino. At isa pa dito, pagsapit daw ng edad na 50, doon na ito posibleng dumaan o dumating sa isang tao. At kaya naman ang pinapayo po ng mga eksperto, kailangan kahit wala po kayong nararamdaman, ay magpa-check up na raw sa mga doktor. Tama ba yun, Doc Haris? Actually, partner, tama yun. No? Na sinabi mo kanina, pagdating ng 50 years old, doon na pumapasok yung colon cancer. Lagi natin sinasabi nga mga televiewers po, no, dapat for the first 30 years ng buhay po ninyo, alagaan nyo po yung bituka ninyo. Dahil siya po yung mag-aalaga after 30 years hanggat buhay pa po kayo. Pero pag napabayaan niyo po yan, after 30 years, sisingilin po kayo doon. Oh, ganun ba? Napaka-importante na sinabi mong yan, At saka, partner, no, importante rin yung araw-araw na pagdumi. Pasintabi po sa kumakain, ha? Pero alam niyo po ba, partner, dapat kailangan 2 to 3 times a day ang Kailangan pagdumi. dumudumi ka ang isang Oo. tao. Okay. Naku, napakahahalaga na po ng mga impormasyong binabahagi sa atin ni Doc Haris. Pero kumonsulta po tayo sa isa na namang eksperto, sa isang gastroenterologist, at narito po ang kanyang paliwanag kung paano natin pangangalagaan ang ating mga colon nang sa gayon po ay makaiwas tayo sa anumang karamdaman. Tama, Doc? Tama ka dyan, partner. Narito po ang report. Isa ka ba sa mga Pilipinong hindi normal kung dumumi? Minsan ay may kasama ring pagdurugo sa iyong dumi? Huwag ipagwalang bahala ang mga ito dahil baka ito ay isa lamang sa mga palatandaan na meron ng depekto ang iyong colon o bituka. Ang colon or malaking bituka ay isa sa importanteng bahagi ng katawan kasi actually dito nai-imbak lahat ng mga digested food and together with the small intestines, yung
nutritional absorption. Okay, dito nangyayari. So, kinakailangan wala siyang sakit. Otherwise, okay, hindi ma-absorb ng maganda yung mga pagkain natin or nutrients. So, ang pasyente magiging malnourished. Okay. Second, okay, kapag may sakit siya, yung tao pwedeng nagtatae or pwedeng constipated. So, yung quality of life nila also mai-impair. Ang bituka ay ang pinakamahabang bahagi ng sistema ng pantunaw na daanan ng pagkain. Ito ay may dalawang bahagi. Ang maliit na bituka o small intestine kung saan natutunaw ang pagkain. At ang malaking bituka o large intestine kung saan natutunaw ang tubig at asin. Ang malaking bituka ay may dalawang bahagi, ang colon at ang rectum o tumbong. Kaya naman itong si Doktora Ira, mayroong ilang paalala para hindi masira ang ating mga bituka. Healthy lifestyle is a very good, important factor. So kung tao, maraming bisyo like sigarilyo, alak, nadi-disrupt kasi yung bacterial flora ng bituka. So it can lead to a lot of diseases. Second, genetics. Minsan naman kasi kahit anong ganda mo sa pagkain, kahit anong exercise ang gawin, kung by genes, meron kayong lahi ng tumor, mas malaki kasi yung chances na magkasakit ang bituka mo kumpara sa isang tao na walang lahing tumor sa pamilya. Hindi lahat ng mga uri ng cancer sa bituka ay nagpapakita ng mga palatandaan. Ngunit kailangang magpatingin sa doktor kung ikaw ay may napapansin sa alinman sa mga sumusunod na sasabihin ni doktora. Early colon cancer, okay, usually walang simptomas. Kasi ang bituka natin expandable yan, okay? So kung meron ka lang like 1 cm, 2 cm na bukol, yung dumi ng tao nakakaraan pa ng mahusay, okay? Pero in the late stages, okay, kung saan bumabara na yung bukol sa pagdaan ng dumi, okay, doon na nagiging symptomatic yung pasyente. Like constipated sila, kung dati araw-araw dumudumi, since may bara sa daanan ng dumi, pwedeng every 3 days na lang dudumi, no? In more severe cases, pwedeng lusaw na lang na dumi ang pwedeng dumaan dun sa baradong bituka. Second, okay, pwedeng tumatay na ng dugo ang isang pasyente. Imagine mo kasi, yung lining ng isang bituka na may tumor, very rough, very friable, very abnormal kumpara sa isang walang tumor na bituka. So makayod lang yon ng isang pupo, eh, pwedeng magdugo. Importante pa rin ang pagsadya sa doktor o espesyalista na maaari pang magbigay ng iba pang mga tagubilin ayon sa mga pangangailangan ng bawat pasyente. Sila ang makapagbibigay linaw kung mayroon pa kayong mga katanungan o pag-aalala tungkol sa inyong kalusugan. Ang pinaka-importante talaga to get screened, to seek the help, okay, of a physician. Marami kasing mga simptomas, okay? Hindi naman lahat na nagdudugo talaga ay bukol. Maaring almoranas, maaring infection lang like amoebiasis. Pero kung ikaw ay isang tao nang walang medical background, okay, hindi mo kasi ma-differentiate kung ano yung sanhi ng simptomas ng pasyente. So it is necessary talaga that if a person is feeling something bad, he has to consult a physician. Ang kanser sa bituka ay maaaring mangyari sa anumang edad, ngunit ang mas lubhang mapanganib sa mga taong umeedad 50 years old pataas. Kaya huwag baliwalain ang mga palatandaan ng bukol sa inyong bituka. Importante na maagapan ang sakit na ito sa madaling panahon. Kaya mahalaga ang tagubilin ng mga eksperto tulad ni Doktora Ira na isang gastroenterologist ukol sa tamang pag-aalaga ng colon bago pa lumala at maging cancer.
lifestyle, again, you have to stay away from vices, okay? Tapos, as far as diet is concerned, we always advocate high-fiber diet. More fruits, more vegetables, okay? Meron na ngayong mga studies on probiotics, no? These are pwedeng tableta, pwede rin mga inumin, pwedeng capsule, na pag ininom mo, mas ini-increase niya yung good bacteria sa bituka natin. So, pwede rin tayo nun, vitamins, probiotics. O Doc, at mga televiewers, patikim pa lamang po yan. So alam niyo na po ngayon, napakahalaga pala na tama ang ating digestive system. Dahil kung hindi, sigurado disgrasya ang kasunod niyan. Tama ba yun, Doc? Actually, tama ka dyan, partner, no? At syempre, nakakatakot po ang pagkakaroon ng colon cancer. Pero mga televiewers, huwag kayo mag-alala. Dahil nga po, meron tayong mineral drops. Partner, nakakatulong daw to para maglinis ng ating bituka upang makaiwas sa colon cancer. Syempre, malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo.